sa pagiging OFW hanggang sa malibot ang buong mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang Philippine passport. Yan po ang na-achieve ng ating bisita ngayong umaga. Siya lang naman ang kauna-unahan at pinakabatang Pilipinong nakalibot sa 195 countries. At sa pagpunta niya sa mga bansang ito, naranasan niya na muntikang lumubog ang yating sinasakyan sa Bahamas. Nasugatan din po siya ng maaksidente ang sinasakyang kotse sa Pakistan. Na-scam ng maraming beses at muntika ng makidnap sa Somalia. Ano kaya mga inspiring at amazing na kwento na kanyang naranasan sa kanyang mga biyahe? Yan po ang ating aalamin dito sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. Please welcome to Kada Umaga, ang kababayan nating nakapaglakbay na sa buong mundo, si Catch Umandap. Hi, Catch! Hi, good morning, Miss Pia. Good morning. Thank you for this opportunity. Welcome to Kada Umaga, Catch. Thank you. Gaano katagal ka na nandito sa bansa? Dumating ako ng Philippines noong January 14. Okay. And then, umikot muna ako ng konti nagpahinga kasi 12 years non-stop, di ba? Grabe! Non-stop! Pero ang bilis pa rin ng iyong headquarters, Catch. Yes po. No, it depends. Halimbawa, ang target ko is to travel around Middle East. Sa Middle East ako naka-base. Nung nag-travel ako sa Pacific ako naka-base. Oo. Okay, Catch, ayusin ko lang yung hair mo. Okay. Sorry para hindi maingay yung microphone. Ako na lang mag-aayos. So, Catch, okay, alam ko na ito ay pangarap ng napakaraming tao, yung makita ang buong mundo, di ba? But of course, we always think na marami tayong financial limitations. Yes. Hindi agad-agad ito magagawa kasi may kamahalan. Yes. Pero ikaw, you only worked for 2 years after graduation, and then you were already able to start or embark on this mission. Mission ba talaga from the very beginning, or na-inspire ka lang dahil nagtrabaho ka as OFW? No, I'll correct it I traveled for I worked for 4 years sa Middle East. OFW muna ako. And then, when I quit my job, I had savings. I had 500,000 pesos to begin with. 4 years pala 4 years. ang pag-iipon. Okay. And then, pero yung plano ko was that money para sa pag-aaral ko ng law school. Plano ko bumalik sa Philippines, maglo-law school. And sabi kasi economics ang kinuha mo, di ba? Sa UP, yes. Sa UP Los Baños. Exactly, yeah. Galing na research. But after nun, at the beginning ng mga start ng backpacking ko, kasi kapag naka-tourist visa ka, you don't think of how you can make money. You think how you can prolong your savings. Yes. So, nag-start ako as Makati na talaga yung mga paa mo from the very beginning. Yeah, before I quit my job, at saka before ako mag-quit, na first job ko, alam mo yung mga field trip sa school, elementary, high school, college, kasama ako sa field trip. Kahit na hindi kasama yung parents ko, katabi ako ng teacher, basta kasama ako sa field trip. So, I think dun pa lang. Lakotsera ka talaga. Yes, yes. And, yeah, so when I started backpacking. Where in the Middle East were you working? My first job, I worked at the Philippine Embassy, Polo OWA, noong 2009 sa Kuwait. Sa Kuwait, di ba? Sa Kuwait, yes. Oo, mahilig ka na talaga sa mga medyo hairy na place. Parang kind of dangerous. Hindi naman siya, actually kasi kaya ako pumunta, kasi yung father ko is a Filipino community leader sa Kuwait. So sabi ko, gusto ko talaga mag-law school and then gusto ko mag-diplomat. Ang best way, magka-OJT ka, di ba? So ayun yung naging start ko. Parang kicking like a stepping stone. Okay. Then, after working at the Philippine Embassy, I ended up sabi ko, parang di ko ata kaya. Mas maganda pa kung gusto ko mag-travel. It's better if I earn money. So, I ended up working for private sector. So, yung last job ko, I work in Iraq, Kurdistan, Iraq. Ayun yung last job ko. Wow. I work for an oil company. Yun yung last corporate ko. Paano ka nakakuha ng trabaho sa Iraq? Sa ano rin, kasi... Through the embassy? Hindi. Of course, the network, but I was trained to be a quality assurance auditor. Oh, wow. So I had skills, and I have a degree, and then they were hiring, and I was just in the right place at the right time. And then, by that time, I realized na
mag-ano muna ako, magbalik na lang ako sa Philippines, mag-law school na lang ako siguro, gano'n, di ba? Kasi 24 lang eh. You know, like, yung quarter life crisis, mga gano'n. Yes, of course. So, but before law school, karang may time yun eh, mag-enroll pa lang, or mag-exam pa lang ako. Ang sabi ko, magba-backpacking muna ako sa Southeast Asia. So, that changed my life. Ayun. So, sinimulan mo muna sa Southeast Asia. Exactly, yes. Okay. Pero hindi mo inaasahan na hindi ka na... Babalik. Oo. Yes. To the corporate life. Yes. I didn't expect. Pagkatapos ng how many countries ka nag-decide na parang, uy, pwede pala tong gawing... Career na. Yes, means of living din. So, I'll give you a background. Nung nag-start ako sa Thailand, nag-start ko, sikat to na trail. Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam. If everyone is asking, you wanna start traveling, simulan nyo sa mga bansang to kasi it's visa-free for us. Tapos, madali, kapag may nangyari sa'yo, mabilis makabalik sa Philippines, may embassy tayo. May embahada tapos, kasi. mura. Pwede kang backpacker. I don't know kung na-experience mo yun. Yung backpack talaga, yung mga dorm bed. Describe this for us. Okay, so I was a backpacker. I started with a backpack na yung damit ko, 7 kilos. I remember yung father ko tinatawag, bakit ka mukhang gusgusin? Sabi ko, hindi, ganito talaga ang ano. Then kakain ka ng street food, tapos yung bag ko talaga, 7 kilos lang. Okay, yung 7 kilos na pag-i-impake, ilang palit yun? Hindi, basta may damit ako for 1 week. Kasi tas lalabahan mo na lang, di ba? And then, hindi ako nag-group tours. Alam mo, maraming mga free walking tours eh. So, samahan ko na yung mga... Saan hinahanap ang free walking tours? Pag mag-stay ka sa mga hostel, di ba sa atin, hindi sikat yung hostel. Ang tawag sa atin, pension house. Pero pag nag-abroad ka, tawag doon, backpackers hostel. Okay. So, magbabayad ka lang doon, 300, 500 pesos. Pero ang kasama mo, mga foreigner, mga backpacker din na European. Kasi ang dami mo natututunan doon, mga libre. Paano ka makahanap ng libre? Pero kasi, sanay ako nung college sa UP, sa organization ko, ACAD Org at saka sorority, sanay ako mag-ex-deal, yung mag-organize ka ng event, in exchange for this, may mga gold sponsorship. Alam mo, kapag ka nag-aaral ka nung college. So, sanay akong after nung backpacking, nag-volunteering naman ako. So, in exchange ng 2 hours ko mag-volunteer sa hostel, libre yung kwarto ko. Ganon. Then next... Anong pinapagawa sa'yo? Reception, boka-boka ka, mag-sign in ka nung... Pero kasi bawal ka mag-work eh. Volunteer ka lang, di ba? Tapos dalhin mo sila sa room, mga 2 hours lang, volunteer lang in exchange for bed. So, nakatipid sila. Ayun. Winner! Yan. Ano naman ang itsura nitong mga hostel na to? Social, Baka kasi... naman nakakatakot. Hindi, maarte pa rin ako kahit na gusto ko libre, di ba? Hindi mabantot ah. Hindi, pero shared yung bathroom. Okay. Shared. Maayos naman yung banyo kahit share. Maayos naman kasi may mga ngayon reviews na, di ba? Kapag pangit yung mga accommodation, i-review ka na. Pero yung market nila are backpackers, travelers like me na you wanna travel pero gusto mo makatipid. Pero sa konsepto ng Pilipino, kapag nag-travel ka, kailangan bongga yung hotel mo, kakain ka palagi. Hindi, ginawa kong Yun diet. ang nagiging hadlang. Yes, ako diet ako eh. So, Kaya nagiging mahal dahil sa mga accommodations, sa pagkain, sa pag-shopping. Nag-shopping ka ba? Hindi kasi, alam mo, from 2013 hanggang 17, backpacker ako. Tapos, nung may nag-sponsor na sa akin ng suitcase, ngayon naka-suitcase na ako, level up, di ba? So, how long would you be gone, Kat? Gano'ng katagal ka nawawala? Yung ginawa mong Malaysia, Thailand, Indonesia ba? Yes, ang ginawa ko, I visited first all the visa-free countries. So, for Philippine passport holder, this is my passport. Actually, yung isa nasa Patingin embassy. nga. 6 yan. Yung isa nasa embassy ngayon, nag-a-apply akong visa eh. Grabe. What I did is like 12 years full-time. I left ng Philippines 2009. Nag-travel ako full-time 2013. Pero nung nasa Thailand ako, nag-stay ako 1 month. Ang way ko noon, the longer you stay, the longer na kung gaano katagal yung validity ng visa ko. Okay. Kasi kapag, tapos, nung later on na, naubos ko na yung visa-free countries, ang next ko na, ang basis ng pagstay ko, kung gaano katagal yung visa na ibibigay sa akin na valid. So, halimbawa, may bansa na 1 week lang yung ibibigay sa akin, 2 weeks, 1 month. So, ganon. Then, pero what I did, for example, nagstay ako sa India ng 3 months, nagstay ako sa Peru ng 6 months, pero ginawa ko siyang hub to visit yung mga ibang bansa. Yung naging goal ko na is to tick off all countries, naka-strategic planning na kung
kung saan ako pupunta. Ayun. Para hindi ka nababalik ng Pinas. Yes. Bumabalik ako sa Philippines, parang, halimbawa, bumalik ako sa Philippines nung kailangan gawin ko na yung Brunei, Malaysia, kasi mahal yung ticket eh. Oo. So, nung nagpunta ako ng Pacific, yung Nauru, Kiribati, Fiji, bumalik ako sa Pilipinas, ganun. Okay, Catch. Yung naipon mong 500,000 Yeah. pesos, 500,000, gaano na yun katagal naglast sa mga biyahe? Naglast siya hanggang 2015, 2 years na, no. Kasi by that time, sabi ko, paubos na yung pera ko, I have to think of ways na how to make money. But by then, the end of 2 years, ilang bansa na yung nabisita mo? Nakapunta na ako ng 20 countries. Oh, 20 countries, 500,000 pesos. Yes, pero nagtipid ako talagang tipid And ang isang technique Major talaga. tipid yan. Yeah, pero ang isang technique talaga, you find Filipinos abroad. Okay, yan pa isang technique, okay? Yes, you First, find them, bisita muna ng mga visa-free Yes, countries exactly. para sa visa pa lang hindi maubos ang pera nyo. Yes. Tapos magiging basis yon para sa kuhanan ng visa later Yes, on. kasi may Kasi meron marami ka ng history. tatak. Yes. Makita nila, uy, bumabalik, hindi Yeah. nagtatago. Yes, Mabigyan exactly. nga ng visa to. Exactly. Yun. Alam mo ba, nakakuha lang ako ng US visa after I visited 30 countries. Wow. Pero Before that, dinedeny ka? hindi ako nag-apply. Ayoko nga. Ayoko ma-reject, no? Ayoko nga. Sinuplada mo muna. Inunahan mo ng suplada. Yes. Okay, so paano mo na-refresh yung budget mo pagkatapos mo ubusin? So, after no, nasa Vietnam na ako, nakaisip na ako ng trick na, oh my God, may mga foreigners pala na pwede magturo ng English. Pero sabi ko, hindi naman ako pagaling mag-English na pang ganung level. Pero kaya ko yung mga business English, kung paano yung mga basic, kasi same lang. So, nangyari, nagkaroon ako ng trabaho, nag-work ako, nung nilipatan nila ako ng visa, as an English teacher, pero sa mga bata, ang dali lang nun, di ba? So, I started to make money. Then, eventually, nag-start na ako ng blog. So, I don't know kapag kilala nila ako as Two Monkeys Travel. Yung blog ko, I write about how can you find like free bed, how can you find volunteering, how can you get visa, how can you get like parang parang nagtuturo ako. Then medyo sumikat ako noong mga panahon na yon. Then ayun na, halimbawa, nag-start na ako kumuha ng mga sponsors na hotel na halimbawa, by that time, may 20,000 followers ako sa Facebook. Sabi ko, can I get like free hotel? Kesa nagvo-volunteer. Ang nangyari, binigyan na nila ako ng hotel in exchange for photos. Gano'n na. Ay, panalo. Then, So, ito na yung social media business, Yes. business model na alam namin. na ngayon, yung panahon ko, hindi pa sikat yung mga Instagram. Kasi 2015 pa lang 2014, 2015. Yun, hindi pa siya talagang, ayun na, alam na ng mga So, tao. bigay na bigay Yes. ang mga airlines at mga hotel. Yes, but you know what I did? I work with tourism boards. So what I did, I contacted yung mga Department of Tourism ng mga bansa na yon. Later on, nung naubos ko na yung mga visa-free. Okay. Kasi kailangan ko na ng visa required, kailangan ko na ng invitation letter, kailangan ko na ng mga show money at iba pa. Ang ginawa ko, wala namang mawawala sa akin. Since nag-work ako sa embassy, I learned how to write protocols to contact embassies or mga foreign affairs na, hi, I'm Catch Umanda, I'm a Filipina travel blogger. I want to promote you to my countrymen. Ganon. Ngayon, binigyan na nila ako ng mga, kung dati, libreng hotel, may libreng hotel, libreng tours, libre driver, libre na lahat. Wow! So, doon mo siya napalago. Yeah. Yes. Tapos, kumita ka rin kahit papaano. Yes. Ayun na. Tapos Diba? nagtayo na ako ng negosyo ko na kung dati... May travel agency ka na ngayon, di ba? I don't have a travel agency. I have a visa concierge service. So Wow. kapag it's called filipinopassport.com. So if you need visa, anywhere I've been, nung hindi pa ako nakakapunta sa lahat ng bansa, I can get you the visa. Oh, wow. So, ayun na yun. Parang halimbawa, kailangan pumasok ng North Korea or what. Kahit nakapunta na ako, kaya kitang bilhan ng bigyan Teka ng visa. nga, Catch, bakit ka napupunta sa mga ganong lugar? I was vying for a record. I want to be the first woman to do it, you know? Yun yung mission mo. Yes. Sinadya mo talaga yung 193 plus 2. Yes. So there's 193 United Nations, pero may observer states. Vatican City, Palestine. Ano naman yung observer state? Yung hindi siya pasok sa United Nations, pero recognized siya as country, di ba? Vatican City. Hindi siya UN, pero country siya. May sarili siyang pamamalakad. Pero meron ding, actually, there's like 250 plus na countries and territories. O, halimbawa, Puerto Rico, they have their own government. Pero United States siya, hindi siya sariling bansa. So may ganon. Okay. Pero lahat ng bansa sa United Nations, I've been.
Okay, ano naman ang napala mo dun sa mga lugar na parang nakakatakot bisitahin? Bukod sa nagawa mo yung mission mo, like, what was there to see in North Korea? This is probably a place we'll never visit ourselves. You'll actually Ikaw like na it. lang magkwento. I think you will like it. Like, Talaga? Yeah, kasi para kang main character sa movie na, wow, wala pa kakilala mo nakapunta, tapos pagdating mo doon, para kang nakabumalik sa mga 60s, 70s, 80s, di ba? So para rin siyang Para South siyang Korea. time travel. Yes. Kasi lumang-luma pa yung mga Hindi siya lumang-luma. Sa capital, it's very modern, very clean, pero very, very protected and very controlled, di ba? Wala ba tayong mga pictures, guys? Meron. Pwede ba natin pakita? Yes. Pakita naman natin yung mga pictures. Oo. Tapos, so, totoo ba yung sinasabi yung pinapakita ni Dennis Rodman doon dati na marami naman pala talagang nabibili? Marami pagkain. Yes, nag-shopping ako ng beauty products. Oh, wow! Tapos may mga, what you call it, may mga Korean barbecue, may pagkain, may prutas, may gulay. Kompleto. Yes. Hindi totoo yung balitang Hindi you totoo. can't buy anything. Like, I think in the countryside, pero as a tourist, controlled kasi yung pagpasok ng turista pagdating sa North Korea. So I really can't see kung ano yung negative side, di ba? So I can only talk about kung ano yung nakita ko. So there's only certain areas Yes. na pwedeng puntahan ng turista? Yes, and they check your photos and your phone before you leave the country. Para Yes. vetted lahat ng Yeah, and ilalabas then you mo tungkol respect sa them, kanila. diba? So, Oo. Meron ka bang na-encounter na Yeah. parang medyo kinabahan ka, nangamba ka sa Buhay for your ko? own welfare? Actually, marami. Halimbawa, yung last year, I've been to 35 countries last year. Puro Africa ako. And medyo natakot ako talaga kasi wala tayong embassy. And then, may instance na, alam mo yung tagito, naririnig mo ba yung ipapasok ka sa room, tapos di ka makalabas, muntik na. Pero kasi, what I do, isang technique sa mga tao na para daw hindi ka matakot ma-scam or what, you need to read. So what I do, I read before I go. Ano ba, di ba iba, anong best place na puntahan mo? I'm a blogger, madidiscover ko yan later on. But what I do is like, what are the like scams or things that I have to know? So halimbawa, may gumagawa na sa akin ng tricks na, lalagyan ng dumi yung paa ko, ay hindi ko lilinisay ko, maglinis dyan. Hindi ako magbebe. So I am aware. I need to be aware kung ano yung mga ano. So I really try to avoid yung mga ganong situation. Pero ang daming beses na, nung papunta ng Djibouti to Somalia, yung kukunin ka nila, hindi ka makakalabas. Yung takot-takot lang. Pero you know, like, kaya naman. Pero ano naman yung balik? Was it worth it? Yes. Napuntahan itong pinaka-secluded na mga lugar sa mundo. Katulad, nakita ko, nagpunta ka ng Easter Island. Yes, yes. Was that worth it? Exactly. It is very worth it, yes. Kasi it's one of the hardest countries. And at the same time, I'm a blogger. So if I go to this country, I create content, I make money from ads. So, marami pa masyadong nakakapunta. If they Google, they'll find my blog. So, I make money as well after. Tama. So, nagbablog ka about it, then you put some pictures, and then you earn from the advertising Afterwards. in your website. Yes. Oo. Di pa ako di pa ako vlogger. Blog pa lang. Ikaw lang mag-isa talaga? Hindi, meron Wala kang ako. kasama? May mga kasama, but I've traveled to 120 countries on my own. I've traveled with my sister to 30 countries. I had friends. Ay, how I joined group tours. May mga magkasama, pero solo, 120 on my own, yeah. Ano masasabi mo yung pinaka-memorable na mga lugar na napuntahan Memorable mo? na lugar. Na parang siguro wala sa travel plan sa mga kada natin, but they should be there. They should visit, actually, you need to visit Antarctica. Like, but it's not a country, it's a continent. Yes. Like, the only way we can go How there. did you get there? From Chile and Argentina. You should join. I'm gonna organize some tours next year. Sama ka, promote mo na lang yung ano. Sige, sasama ako for sure. Sama kita, yeah. I've been wanting to go Parang there. curious kaya. Is it in an expedition Cruise, yeah, ship, 16 days, diba? yeah, Oo. yes. So that's the only way you can get there eh. Kailan ka alis? Next year. Kasi pwede ka lang pumunta ng Antarctica from December to March. Message kita kapag Summer. like midnight sun ang ba? tawag nila. Summer sa South. Kasi hindi natin kakayanin ang totoong winter nila. So, Antarctica... It's good, ah. Bakit mo siya nagustuhan? Kasi imagine, coming from the Philippines, where we don't have snow, na ang only way lang nung araw makakita ka ng snow is to go to Star City o yung sa mall, di ba? Yung ice skating rink. This is like a dream come true from living in an island, di ba?
And I went there on a sponsored trip, like libre, to promote, di ba? And it's like just to make you feel like dreams do come true, di ba? And then there are a few countries. Aside from Antarctica? I love Montenegro. Have you been? No. So this is a country. Montenegro is in Central Eastern Europe. Like Eastern Europe, katabi siya ng Croatia. Isang boat ride opposite Italy. So do you guys know that Montenegro, noted. As you do know that as Filipinos, if you have Philippine passport, but if you have valid multiple entry na Japan visa, you can enter this European country. So may mga tricks kasi. Yun ang hindi ko alam. Okay, yes. Narinig ko nga yan doon sa isang interview mo eh. Yes. Na pag may Japan visa pala kayo, it can be your entry. Yes, Kevin, let's go. Yeah, to go to this European country. To European countries? Yeah, like to Meron Montenegro. Silang mutual agreement Exactly. stuff. Okay, ano pa? I love the Balkans. Serbia, North Macedonia, Kosovo, what you call it, Albania. Nakikita ko lang yan sa mga sa mga news reports kapag may gera. Hindi na, iba na ngayon. It's like Italy, pero mas mura. And then, you know, even with Philippine passport, if you have USA visa free din. So, akala kasi ng tao, hindi ka makapasok ng Europe kapag wala kang European visa, di ba? Oo. May mga tricks. So, Japan muna. Japan, pwede. Tapos kukuha ka na ng Schengen. Yes. Diba? So, ang technique like sa mga visa, yun nga, kunin mo na yung Japan, Australia, then Schengen. Pero kapag ka may Japan ka, may mga bansa ka na pwedeng mapasok na without visa needed with our Philippine passport. Oh, wow. Napaka-loaded, napakadami Ayan pala. na, tinodo na yung umaga mo, ha? Oo, Catch, kailangan mo isulat lahat to sa isang memoir. Diba? Yun na nga yung blog mo, diba? Tapos gawin mo yun isang book with your matching pictures. Thanks for the idea, actually. Di ko pa naisip. It's gonna be an awesome thing. Really? Okay, thank you po. I'll do diba? that. Kasi binabasa ko yung libro ni that chef, si Anthony Bourdain. Anthony Yes, Bourdain. that's the goal. Yun, takot na takot din siya dun sa mga African countries na Takot ako talaga. Last year, dun ko lang nalaman na may takot pa pala talaga ako. Okay, so, last your time. final words to Arcadas. Alam ko ang next step mo ay halugugin naman ang mga probinsya dito sa Pilipinas. Yes. Marami ka pa bang hindi napupuntahan dito sa bansa? Yes. I've been to 27 provinces before. Pero hindi ko kasi siya priority dahil gusto ko mag-ikot muna ng buong mundo kasi gastos, di ba? Pero nung isang, like 2 weeks ago, na-interview ako, may nakasama ako na Filipino. Inikot nila kasama yung 3-year-old niyang anak, yung buong 82 provinces. Wow. Sabi niya sa akin, hindi na to pang long-term goal mo, Catch, kaya mo itong gawin ng 1 year. Tapos sabi ko, okay. Sabi niya, ang gawin mo, ikutin mo lahat ng municipality na 1,642. So sabi ko, kung naikot ko yung buong mundo ng 12 years, eto na next 12 years ko, 1,642 municipalities and cities. So, simula ako sa 1. Okay. And what have you learned sa lahat ng paglalakbay mong ito, Catch? What I've learned talaga na like as a Filipino, malaking advantage na we grew up, na marami tayong na-experience kasi we're very resilient. And isa talaga pinaka na masasabi ko sa tao, now with the technology and everything, you need to learn digital skills. Kasi if you learn digital skills, this is the only way you can visit different countries in the world na you can work anywhere you want at the same time. And totoo lang talaga na ang suggestion ko sa mga bata na nanonood, ngayon pa lang, marunong na kayo socialize, makipagkaibigan. Alam mo, ang dami kong napuntahang bansa dahil sa network ko. Kung hindi, halimbawa, may kaibigan ako na nakatira doon, aampunin naman ako nung kaibigan niya, alam mo yun, tapos pakakainin pa ako. A lot of ways na nakasave ng money. And at the same time, nakita ko talaga yung culture kasi either may kakilala ako or may kakilala yung kakilala ko. And ngayon, ay talaga, ayun lang, hindi ako sobrang maraming pera or what, pero marami talagang kaibigan. Feeling ko nga parang mas na-appreciate mo yung mga Pinoy kapag nasa ibang bansa. Yes. Diba? Mamimiss mo sila. Basta dala mo ng pasalubong. Yung helpfulness nila. Yeah. Basta may pasalubong ka. Catch, maraming salamat sa mga kwento mo, ha? Thank you. At sa pagbibigay ng mga tips sa ating mga kada. O, si Kevin, baka bigla na lang umalis yan. Iwanan na yung keyboard niya dito. At please remind Arcadas to visit your website and your blog. Sorry. I'm Catch Umandap. You can find me on TikTok and Instagram, KACH.umandap.
Pero kung kailangan nyo ng visa anywhere in the world, especially in countries na walang embassy dito sa Philippines, you can check filipinopassport.com. Pero kung gusto nyo namang makasama ako sa pag-travel, sa mga off-the-beaten countries, di ako nag-organize na sa madadali. Yung mahihirap. I am organizing tours sa Morocco, sa Balkans, North Korea, Antarctica, yung mga mahihirap pero gusto nyo ng adventure, check travelwithcatch.com. Iba siya. Catch, nakita niyo naman, ang dami niyang passport, guys. At lahat ng pahina may tatak. Walang blank pages. At saka alam ko, Catch, that you recently got married, tama ba? No, I got divorced. You got divorced na! Yes. Na kahit you got married to a different nationality, pinili pa rin niya ang Filipino. Not pinili, because there's this common misconception sa Pilipinas, and I wanna clarify it na kapag Pilipina ka, nakaasawa ka ng foreigner or makakaahon ka sa kahirapan, makakuha ka ng passport. It's not true, because for you to get that, you have to work and you have to live in that country for 10 years. For the last 12 years, I traveled to 195 countries. You don't have the time. Not that I have the time, but like I am focused being a Filipina. So galing! Nice one, Catch! Kaya, mga kada, sana po ay na-inspire at na-amaze kayo sa storya ng ating bisitang si Catch ngayong umaga. At please, go ahead and take her advice and her tips. Diba? Kasi, if Catch can do it, apparently, everyone can do it better. Yes. Better. All of us can do it. Kaya wag nyo na po i-forgo ang inyong mga dreams to travel. Do it now. It doesn't have to be financially crippling pala. Kaya puntahan nyo na po ang kanyang website at kanyang blogs. Thank you so much. Para kaya nyo rin gawin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!